Isang magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat Mapagpalang araw din po, Father. at maligayang pagdating sa pandaigdigang dambana ng Berhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang Berhen ng Antipolo. Palakpakan natin ang mahal na ina. Mga kapatid, tayo po ay nagtitipon ngayon upang ipagdiriwang ngayong araw ang araw ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng pagpapala at biyayang binigay sa atin, sa ating diocese at sa ating simbahan. Sa tuwing ika-26 o 26 of the month ay ating ipagdiriwang sa buong diocese ng Antipolo ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, lalo na ang pagpapala sa atin, sa ating simbahan at sa ating katedral. Unless ng araw na ito ay impeded with memorials, feast, or solemnities at matataas na pagdiriwang. Kaya every 26 of the month ay tayo magtitipon at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga pagpapala natin natanggap, nararapat lamang na tayo magdiwang at magpasalamat sa Kanya. At ipinapakita natin ito sa ating banal na misa. Sapagkat ang banal na misa ang maituturing natin na pinakamataas na pagpapahayag ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Di ba sinasabi ng pari sa ating misa kung atin pong response? Sumayin niyo ang Panginoon. Anong sagot po natin? Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang bawat pagdiriwang po ay isang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos dahil sa mga pagpapalang binigay sa atin. The word Eucharist o Eucharistia ay salitang Griego nang ibig sabihin ay thanksgiving, pasasalamat. Ito po ang salita na ibinigay natin sa banal na misa sapagkat ito'y pagpapasalamat sa pagpapala, kaligtasan at mga blessing na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. At tayo po bilang sambayanan ng Diyos at mananampalataya ay hinihikayat at inanyayahan upang magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating natanggap araw-araw at linggo-linggo. Sapagkat ang taong nagpapasalamat ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob, humility, at nagpapakilala na mayroong Diyos sa kanyang buhay. Ito'y napapakita natin sa ating pagsimba, lalo na sa tuwing linggo. Ang kabaliktaran po mga kapatid, na ang taong hindi marunong magpasalamat ay nagpapakita na walang Diyos sa kanilang buhay. Sabi pa nga ng isang kasabihan, he who does not go to Mass does not know how to thank God. Kasabihan lang po ito. Subalit kayo po ang humusga. Totoo po ba ito? Ang taong hindi marunong magsimba ay hindi marunong magpasalamat sa Diyos. It's your opinion kung totoo po ito. Kaya mga kapatid, God is not changed by our gratitude, by our praise. God will always be God. Mananatili ang Diyos. Tayo man ay magpasalamat sa Kanya o hindi, God cannot be changed. God will always be God. But our actions of gratitude will change our hearts. Hindi po magagalaw ng ating pagpapasalamat ang Panginoong Diyos. Subalit, sa ating pagpapasalamat, nababago ang ating mga puso. At nakikilala kung anong klaseng tao tayo, kung marunong tayong magpasalamat. Kaya mga kapatid, ito'y isang paanyaya sa atin. Nasuri natin ang ating sarili. Araw-araw, linggo-linggo, suri natin ano kaya ang blessings na natanggap natin. Ano kaya ang mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. It might be mga maliliit na bagay. It might be mga bagay na hindi pa natin maintindihan ngayon. Subalit ito'y mga blessings, little blessings in our life. Pagising sa umaga,
magkaroon ka ng magandang kalusugan. These are simple things na dapat nating pasalamatan sa ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, sa panalangin ng ating ina, ang Birhen ng Kapayapa at Mabuting Paglalakbay, manalangin tayo sa Kanya, nagabayan tayo sa ating paglalakbay patungo sa Kanyang anak na si Jesus at patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.